Kulik Suliman ang malupit sa katotohanan. Ayan, si Sara Duterte, pasyal-pasyal po dyan sa Australia na naman. Ang hilig talagang pumasyal ni Sara Duterte. At sinasabi, yung kanya daw lakad na yan, ay personal na lakad. Wow, Sara all. Sara all, Sara all, maraming datong, para makapasyal-pasyal. Parang kailan lang siya ay nasa dahig, ano? Ngayon sa Australia naman. Antindi po, no, mga kabunyog, mga kababayan. Sa kabila po na yang si Sara Duterte ay nanghihingi po sa Kongreso ng 733 million pesos. Ngayon ay meron siyang personal trip sa Australia. Ano ba yan? Magbibilang ng kangaroo? Isa pang sinasabi ni Sara, siya daw po ay a-attend ng pre-Duterte now. Ang labo nyo talaga, mga DDS, ano? Hanggang Australia ang kahihiyan, ano? Diyan kayo magkakalat sa Australia ng pre-Duterte now. Alam nyo, yung mga rally-rally nga ng DDS dyan sa Dahig, mayroon na nga isang ano dun residence po ng Dahig, naabala sa rally-rally nila, sabi magugulo daw. Pero anyway, karapatan naman yan ng mga DDS, kaya lang, hanggang saan yung kanilang gagawin dyan na pagrarally-rally. Yan, si Sara Duterte, ang daming trabaho po sa totoo lang. Sa dami po ng pondo na hinihingi niya, ang daming trabaho. Sana ng opisina ng Vice President. Yan ay kung totoo, yung mga pinagsasabi niya ng mga programa. Pero yun nga, meron siyang personal trip dyan sa Australia para mag-rally, magparally kasama yung mga DDS, isisigaw nila, palayain si Duterte. Sara all, ano? Sara all, ano? Alam niyo po, mga kabunyog, mga kababayan, talagang lumalala po ang problema ng mga Duterte. Sinasabi sa atin, naku, wala na kayong ginawa kundi batikusin ang mga Duterte. Hindi po. Ang katotohanan, halos araw-araw ang mga development sa mga balita po, hindi fake news. Walang fake news, walang AI. Talaga pong yung balita po, sunod-sunod po ang dagok sa mga Duterte. Ito lang, kabablog lang natin. Kagaya niyan, yung sila Maria Ressa ng Rappler. At yung ibang opisyal ng Rappler po ay na-dismiss ang kaso dyan sa Pasig RTC. Tungkol naman po yan sa anti-dummy law na alam natin yung Rappler, hinaras po yan ni Duterte. So tapos may mga balita din na ayon sa DOJ, hindi po pinayagan ang asylum ni Roque sa the Netherlands, di ba? So sunod-sunod po ang mga balita na dagok sa mga DDS. At ngayon nga, ang lakas ng loob ni Sara, pupunta ng Australia, dyan po magkakalat ng pre-Duterte now. Antibay talaga, no? Ang daming pera, ang daming datong. Pero alam nyo po, wala namang mangyayari sa totoo lang. Wala pong mangyayari, mga kabunyog, mga kababayan, dahil nakikita nyo naman, kahit anong parali po ng mga DDS, nananatili po yung yung resolve ng administrasyon ni Marcos na ipatupad kung ano yung batas. Di ba? O sa punto na yan, sinusuportahan natin ang administrasyon kung tama ang ginagawa. Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Kasi nga, nakita ninyo, sino bang mag-aakalang si Duterte ay bibit-bitin at ikukulong sa Dahig? Meron pa ngang usap-usapan, sumabog na balita na meron daw
Pang ilan na ba ni Duterte yan? Parang meron na namang syota si Digong, di ba? Si Gong D, di ba? Yung kanyang, ano bang tawag doon? Pinagandang tawag doon no? Security, ano? Ano ba yon? Security assistant? Nurse, di ba? May mga bali-balita. Syota si Duterte, no? Si Mang Kanor, matulis talaga si Mang Kanor, ano? Nabasa ko yung sulat ni, ni Kitty Duterte, no? Anyway, yan po, tignan nyo po, ano nga ba ang magagawa ng mga parali ng mga Duterte? Meron bang epekto yon, di ba? Wala naman pong epekto Unang-una, hindi naman sila marami pag nagrarally sila, di ba? Dumadating pa nga sa punto na yung mga parali na yan ng mga DDS nakakatawa. Tignan niyo po yung ginagawang mga parali ng mga DDS dyan sa The Netherlands, di ba? Yung mga sasayaw pa si Roque, tsaka yung isang vlogger, di ba? Sasayaw sila ng ano yung sayaw nila, Bangag. Ngiwi. Tapos yung nguso ni Roque, ngumingiwi po Kasabay po yung ibang mga DDS Nagmumukha silang mga engot. Di ba? Tapos butod. Gumaganon pa si Roque, di ba? Nagbumukhang bata po na, alam nyo. Di ba? So, nawawala ng dignidad yung kanilang mga pagtitipon. Ngayon, ewan ko dito sa pre-Duterte now kung anong magiging, kung ilan bang a-attend dyan. Sa bagay, sa bansang Australia, malaya naman dyan, Malaya dyan. Dyan daw a-attend si Sara Duterte. Kaya nga sabi ko, Sara all, maraming pera, Maraming pera. Alalahanin natin, itatanong natin, saan ba kinukuha ni Sara Duterte yung panggastos niya? Di ba? Saan nga ba? Di ba? Yan tanong lang. Ang daming confidential fund kasi, Sara Duterte, Ang daming confidential fund. Actually, si Sara, 16 yung kanyang abogado, di ba? 16 yung abogado ni Sara, di ba? Ma'am Mila Bianino, nanonood sa atin. So, ganun po. Mayroon bang epekto yan? Wala Wala namang epekto yung pagrarally ng mga Duterte dyan sa Australia, Wala akong nakikitang malaking epekto niyan, pero nakakapasyal-pasyal si Sara Duterte. Pero ang kapal ng muka, manghingi ng budget for 2026 ang budget na hinihingi ni Sara ay 733 million. Sipin niyo po yun, mga kabunyog, di ba? Di ba, Mamila Bianino, 733 million. Ang budget na hinihingi ni Sara Duterte, pero ngayon, tignan nyo, papasyal po sa Australia. Mukhang lilibutin po ang buong mundo di ba? Mga kabunyog, mga kababayan, ano ba sa tingin ninyo? Mukhang lilibutin ni Sara Duterte ang buong mundo para magsabog ng lagim. At hindi naman nakukuha sa parali-rally ang ICC, ang International Criminal Court. Yan ay nagdedesisyon base po sa merito ng kaso. Merits. Kahit po yung pinail ni Koopman na petisyon sa ICC para sa interim release ni Duterte, mukhang palpak po yung motion niya. Palpak yung petisyon kasi doon sinabi na kung pagbibigyan si Duterte na pansan makalaya, ay hindi na siya makakagawa ng krimen. Di ba? Inamin mismo ni Koopman yun doon sa petisyon sa ICC. Desperado na. So, wala pong nagiging epekto yung mga rally-rally na yan ni Sara Duterte ng mga DDS. Kaya, mukhang ang plano ni Sara ay magsabog ng lagim sa buong mundo. Magsagawa ng mga rally-rally pre-Duterte now. Ay, naku po. Ano yan merito ng kaso. Bakit naman kasi nung una, kay tapang-tapang ni Mayor Gongdi, di ba? Mayor Gongdi. Sabi mo, sisipain mo ang ICC. Ngayon, may parali-rally ang mga DDS ng pre-Duterte now. O, di ba? Dati yung mga DDS, confident kayo
tiwalang-tiwala kayo na ang ICC ay wala lang, di ba? Ganun pong sinasabi ng mga DDS noon. Pero ngayon, kailangan magparali ni Sara Duterte sa Australia, sa Dahig, magsasabog kayo ng lagim sa buong mundo, no? Anyway, karapatan nila yan. Abangan natin ang susunod na kabanata. Mukhang madadagdagan naman po sooner or later, tingin ko, madadagdagan po ang seatmate, cellmate, kakosa po ni Gong Di dyan sa Dahig kasi may mga ugong-ugong na nandyan na po, malapit na ang warrant of arrest ng mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa extrajudicial killing. Di ba mga kabunyog? Yun lang po ang ating masasabi. So, dapat pagbutihin na ni Sara kasi mga huling ano niya na yan May impeachment ano pa siya, no? May impeachment trial pa siyang nag-aantay sa kanya. So, enjoy na. Bukod pa po dyan yung sinampang kaso sa ombudsman. Matindi talaga, no? May kaso sa ombudsman, kailangan niyang sagutin. May impeachment trial, nakakulong yung tatay niya. Yung Duterte youth ay nasibak sa Comelec, di ba? Nanalo silang Maria Ressa sa kaso. Si Roque po na-deny ang asylum, although hindi inaamin ni Roque yan, di ba? So sunod-sunod ang dagok, Ang dagok ng kapalaran sa mga Duterte. So enjoy na lang si Sara diyan, mahirap ang kalagayan nila. Sabi ko nga karma is coming, di ba? Karma is coming. Kung may ginawa kang katarantaduhan, babalik sa iyo yan. Ganun lamang po kasimple mga kabunyog, mga kababayan, di ba? So, pasarap buhay, saan kinukuha ni Sara Duterte ang pera niya? Mayroon siyang 16 na abogado, aba? Magkano pa ipasahod nila kay Koopman sa ICC, di ba? So, talagang, ubos kong ubos. Ang mga Duterte dito, no? Ubos kong ubos na sila talaga. So, desperate move. Abangan natin ang susunod na kabanata. Basta tayo nagbabantay. Yan, pagpapatunay po na talagang kung gustong mag-rally ng mga DDS sa Pilipinas, bakit idadayo pa sa Australia? Dito nyo na gawin ang rally nyo. Diyan na, punuin nyo yung EDSA. O kung saan man, di ba? Punuin nyo. Patunayan nyo na talagang marami kayo. Pero wala, ang tagal ko na pong nag-aantay ng people power ng mga DDS mukhang kili-kili power lang. Walang people power, wala nang ang people, wala pa silang power, di ba? Yun ang totoo diyan. Sa napakaraming mga dagok na balita. Ang daming mga balita po talagang dagok sa dibdib ng mga DDS. Talagang umaatungal sila sa mga comment section, sa mga balita na yan. Dapat nagrarally na sila. Kaso nga po, wala naman silang people power na sinasabi ni Roque. Walang ganon. Kundi parang kili-kili power lang. At ngayon nga, yung kili-kili power ng mga DDS, dadayo na naman si Sara Duterte, diyan naman sa Australia. Para sumigaw ng pre-Duterte now. Bring him home daw. Kasama ba si Ipe dyan? Tsaka si Suklay Bigote? Kasama ba dyan si Ipe? Ewan ko si Roque. Si Roque hindi makakalabas ng Europe kasi may mga bali-balita ngang mukhang pinaplansya na po ng Interpol ang kanyang masayang pagbabalik sa Pilipinas. Si Duterte ang gusto nilang pauwiin, mukhang si Roque ang uuwi. Di ba mga DDS? Pre-Duterte na ba? Parang si Roque ang uuwi, hindi naman si Mayor nyo di ba? Ang problema pag uwi ni Sara, impeachment trial naman, di ba? So, tayo naman sa katotohanan lamang, di ba? Kung anong totoo, kung anong para sa bayan, doon tayo maninindigan. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Gusto ko lang sino bang manonood sa atin. No? Bakit hindi ko makita dito sa comment section? Tignan ko nga po.
Hindi ko makita no? Teka. Yan. Check ko lang po ha, yung Mamila Bianino lang yung nakikita ko, no? Bakit kaya hindi ko makita ang comment section dito? Okay. Sino ba? Mga nanonood sa atin. So, yun na lang. Hindi ko talaga makita. Kuleg Soliman, ang malupit sa katotohanan. Sa bunyog pagkakaisa, mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. At nagpapa-shoutout pala si Louis Silvino ng Ubando, Bulacan. O, kabunyog Louis Silvino ha. Shout-out na kita. Salamat. Tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.